Okay, good morning, Kamoto Farm. It's me again, Mikong Kamoto Farm. So, welcome back po sa aking channel. At pasensya na kayo nung nakaraan dahil hindi po tayo nakapag-vlog tungkol sa ating mga tanim na sili dahil na-busy po tayo sa pagpapatubig sa ating mga tanim na mais at sa pagsali sa mga charities. Syempre nag-share naman po tayo ng blessing kahit konti lang, diba? So na-busy po tayo. So sa video na to ngayon guys, Kamoto Farm, ibabahagi natin yung ideya ko tungkol sa pagpupunla. So sa ating pagpupunla, kailangan ng preparasyon o yung paggawa natin ng plot. So hindi po ako gumagamit ng tray. So ang ginagawa ko, ako mismo yung gumagawa ng beddings plot sa pagpupunla. At ang sukat nito na ginagawa ko ay nasa lapad na 1 meter at ang haba nito ay nasa 10 meters. So tatanong niyo siguro kung bakit napakahaba, no? Kasi pag yung buto may mga nauna pong tumutubo. So yung mga huli natutubo, ibig sabihin nasisilungan na niya. So hindi po siya gaano lumalaki, lalong-lalo na yung puno, medyo payat yung puno ng mga huling buto na tumutubo. So ngayon papakita ko sa inyo yung pag-preparasyon natin. So ibig sabihin, pag nagpreparasyon na kayo ng beddings, ng plot nyo, meron na kayong organic fertilizer, meron na kayong buto, naka-ready na yung pangtakip nyo o yung dayami o anuman. So yung pagpupunla natin sa pagpreparasyon ng beddings o yung lupa, bago ako lagay ng buto sa buwan ng ganitong buwan, mga February or March, ang ginagawa ko po hindi po yung nakausli yung lupa niya. Naka-flat lang siya doon sa talagang sa bukid, naka-flat lang siya. Para sa ganon, madali po siyang diligan at matagal yung tubig. Di kagaya ng mga nakausli. Ginagawa ko naman yung nakaangat, yung beddings niya, nakaangat siya sa buwan ng August dahil tag-ulan, hindi siya masyadong ma-stress, hindi mamamatay yung mga punla natin. So sa buwan natin ngayon, February, papasok na tayo ng summer, kaya ang ginagawa kong beddings natin sa aking punlaan ay yung flat lang siya talaga. So sa mga baguhan lamang po na tatanim ng sili, sana makapulot kayo ng aral. At sa mga gusto pong mag-comment po kayo, gusto pong may itatanong po kayo sa akin, mag-comment down below lang po kayo. Then sa mga bago lang po sa aking channel, please po paki-like, share at syempre paki-subscribe po, and then hit the notification bell para updated po tayo sa mga susunod pa nating videos dahil umpisan po natin sa pagpupunla hanggang sa magta-transplant po tayo, sama-sama po tayong mag-aalaga ng ating mga tanim na sili. And hindi po ako eksperto sa agrikultura ng pagtatanim. So ang ginagawa ko lamang po, based on my experience lang, ginagawa ko lang to para ipamahagi sa mga
baguhan, nagtatanim ng sili, or sa mga kahit sa mga na matagal na rin nagtatanim ng sili, baka po makapulot kayo ng aral. So tara, puntahan po natin yung preparasyon. Puntahan po natin yung lokasyon. Okay, ito yung gagawin nating punlaan. So kung makikita nyo, bilog-bilog pa yung mga lupa. At syempre, gagamit po tayo ng kalaykay, rake, para maayos po natin yan. Kaya tiyagan lang natin durugin yung mga buo-buo para matanggal na rin syempre yung mga damong natira. Ito yung sinabi ko kanina na 1 meter ang lapad, 1 meter na dito hanggang dun sa kabila 1 meter, tapos yung haba nito 10 meters. So okay, umpisan na natin yung pagdurog, pagkalaykay dito sa ating magpupunlaan. So guys, naputol po yung video natin kanina sa pagkakalaykay dahil naputol po yung kalaykay natin. So although matagal na to, gagawa na lang tayo ng bago. Pero welding pa rin natin. Sayang naman para may extra tayong gagawin. So ito yung mga gagamitin natin. Naputol kanina. Yan. Ito lang naman yung gagamitin natin. Scrap metal na lang na tubo. Angle bar. Tapos itong 10mm na corrugated. Grinder. Tsaka welding. So, tara, gagawa po tayo.
Kamoto Farm, nakagawa tayo ng rake nang wala sa oras. Ayan, bago na ulit tayong rake para matuloy na natin yung plot natin. Let's go! Ayan. Tapos na itong isa. Magtatanggal na lang tayo ng damo. Susunod po natin yung sa kabilang plot dahil magpula ko ng dalawang plata ng siling labuyo. So, kailangan ko kasi matapos to on or before January 18. Dahil sabi nga ng mga matatanda, may kasabihan, yung mga matatanda dito sa amin, sabi dati ng lolo ko, maganda daw mag-umpisa sa lahat ng bagay pag yung petsa ay mayroong 8. So, kailangan kong maglagay ng buto pagpunla sa 18. Sa mga petsyang may 8, yun daw yung maganda. Magsimula lahat daw ng bagay. Magandang magsimula sa petsa na mayroong 8. Halimbawa sa 8, 18, 28, ganyan. So natanong ko sa aking lolo dati kung bakit maganda yung pag-uumpisa kung may 8. Hindi naman niya masagot kung bakit daw. Yun daw yung pamahiin nila, mga Ilocano. Hindi naman niya masagot kung bakit. So, yun lang, susundin na lang natin yung mga pamahiin ng mga nauna, mga lolo natin. So, tutuloy natin ulit mamayang hapon. Tanghali na. Nalit lang tayo sa paggawa. Dahil gumawa tayo ng rake kanina, nag-DIY tayo. So, mamayang hapon po ulit, kailangan na po natin sumilong dahil medyo tingkad na yung araw, mainit na. Then, magluluto na rin tayo. So, yan. Okay, ready na yung mga gagamitin natin. 4 na piraso, 4 na kilong vermicast organic, 2 red hot F1, timbang pandilig natin, ng drum na tubig, at ang net. Syempre ready na yung plan. Yan. Isa natin. 10, 18, 24 pondong abono from Sagrostar ang Dayami.
maglagay ng buto sa Kamoto Farm. So pagkatapos natin maglagay, tatabunan po natin ng lupa. Mas mainam po kung may kukuha po kayong lupa doon sa mga pinagsunugan, mas maganda po yon. So kami kumuha na lang kami dito sa gilid para pantabon. At least siguro tatabunan nyo siya ng 0.5 cm. Huwag po masyadong marami yung itatabon nyo kasi hindi po yung makakalabas, hindi po yung makakatubo. So ayun, tapos na tayong maglagay ng buto at tatabunan na po natin. Maglalagay na po tayo ng organic fertilizer. Ito yung vermicast. Isang plot po, naglalagay po ako ng 2 kilo. Lalagay na po tayo. Basta tayong mag-organic. Ngayon lalagyan natin itong 10-18-24 from Sagrostar na pondong abono. So ito 1/2 kilo lang to sa Kamoto Farm. Kamoto Farm, magdidilig na po tayo, pero bago tayo magdilig, pakita natin kung yung itsura. Nalagyan na ng organic fertilizer at ng 10-18-24 na abono. Yan. Yan po siya. So magdidilig na po tayo. Okay, tapos na tayong magdilig. Susunod yung pag-spray po natin ng insecticide para hindi po tangayin ng langgam, kainin ng langgam, para hindi makapasok yung langgam. Sa pag-spray po natin ng insecticide, depende po sa gagamitin nyo, spray po natin sa mismong linagyan natin, pero mas marami yung i-spray nyo doon mismo dito sa may daanan sa gilid para hindi po makapasok yung mga insekto, lalo na yung mga langgam dito sa gilid na to, dito po. Yan yung ibig ko sabihin, mas marami yung i-spray nyo doon. So okay, spray na.
Okay, Kamoto Farm, tapos na tayo maglagay ng dayami. Sa paglalagay po nyo ng dayami, huwag naman po masyadong manipis. So kagandahan yan yung paglagay nyo ng dayami, yung hindi po nakikita yung lupa. Hindi ko daw po ibig sabihin na masyadong makapal. Tapos bago nyo ilagay, pampagin nyo po para hindi po mauunang tutubo yung buto ng palay sa sili, sa buto ng sili. So ngayon, pagkatapos maglagay, mag-i-spray po tayo ulit para sa mga insekto dun sa linagay natin dayami. Kamoto Farm, tapos na itong isa. Lagyan na natin ng net. Nagpalit po tayo ng net kanina dahil yung net na nakuha natin kaninang black ay para sa bilaran ng palay at mais. So yan, so tinagyan po natin ng mga ganito sa gilid, eto, para hindi matanggal. At ang purpose ng net na to, para dyan sa matinding sikat ng araw o yung init na kokontrol niya, at para na rin sa mga aataking mga ibon, yung mga, alam niyo yung mga ibon na puti, yun yung mga umaatake dyan. Nakikita kasi nila na may dayami. At yung isa ay yung pag-atake rin ng mga palaka. Lalo na dito sa amin, maraming palaka. Yung kung tawagin ay bullfrog, yung malalaki. Pag pumasok po kasi dyan sa may dayami sa loob ng ating plat, gumagawa po kasi yun ng butas, tapos palipat-lipat po yun ng pwesto. So nakakasira yun sa ating mga punla. So ngayon isusunod na natin yung kabila. So tara, Kamoto Farm. So okay, yan Kamoto Farm, tapos na tayong magpunla. Ayan na siya. So okay, yun, tapos na po yung pagpupunla natin ng sili. So araw-araw na po yan yung pagdilig natin. At hindi na po kagaya ng bagong pagdilig natin pagkalagay ng buto yung, kasi marami yung nagamit natin kaninang tubig kasi bagong lagay lang yung buto. So bukas hindi na ganun karami, basta araw-araw po yung pagdilig natin. Tapos kung maaari, wag po kayong magdilig sa hapon. Kasi po, lalo na pag tumubo na yung punla natin, tapos yung tubig na pandidilig natin nababad sa araw maghapon, masisira po yung punla natin. Kaya kahit bagong i-give yung tubig, mapapasma yung mga punla natin. So stay tuned po kayo sa mga susunod nating videos dahil i-update ko po kayo hanggang sa pagtubo nito habang lumalaki, at hanggang sa mag-transplant po tayo, sama-sama po tayong mag-aalaga. So tiyagaan lang, nakita nyo po yung pagpupunla, napakahirap. Tiyagaan nyo lang, tapos samahan po nyo ng pasensya, at gawin din po nyo yun na kusang loob, yung nag-e-enjoy po kayo, masaya kayo sa inyong mga ginagawa, yun, hayaan nyo lang yung mga nang babash sa inyo, hayaan nyo lang sila, basta gawin nyo lang ng tama yung ginagawa nyo, wala kayong tinatapakang tao, basta masaya kayo sa ginagawa nyo. At higit sa lahat, lagi po tayong manalangin.
kasama lagi po ang panalangin dahil ang pagtatanim ng sili po ay napakalaking gastusin yan. Talagang sumusugal ka. Kaya kung ayaw mo matalo, huwag ka magtanim. Yun lang yan. Pero kung masaya ka naman, enjoy ka sa ginagawa mo, okay lang. So, hanggang doon na lang po muna tayo. At sana po paki-like, share, and subscribe po sa mga baguhan po nating kasama sa ating mga pagtatanim ng sili. Then syempre hit the notification bell po, mag-comment po kayo kung may gusto po kayong sabihin, itanong. At syempre hindi naman po ako perfectong tao. Sa lahat din po ng mga makakapanood nitong kagaya kung medyo matagal nang nagtatanim at kung makapag-share man ng ideya, napakalaking tulong para sa asenso po ng isang tao. Hindi po nang gagaling sa kanya mismong sariling diskarte, kundi syempre kumukuha yan ng mga ideya sa mga lahat-lahat para sa lahat ng bagay naman, di ba? Hindi ka asenso kung yung isipan mo lang yung pinapairal mo, ano pa rin nakasama. So ganun lang po yun. So sinabi ko, manalangin lang po tayo, mag-enjoy po tayo.